Nagkaroon tayo ng Labor Day noong May 1. At bakit ginawang May 1 yung Labor Day? International holiday ito. Nagsimula ito doon sa Haymarket Affair sa Chicago bilang komemorasyon doon sa paglaban nila para sa mga labor reforms. May mga gusto silang ireforma pagdating sa usapin ng pagiging patas sa pagtatrabaho. Ikaw, ano yung gusto mong mareforma sa usapin ng pagtatrabaho? What reforms do you want in your workplace, in your own vocations? Pero ang sasagutin natin na tanong ngayon ay kung ano yung gusto ng Diyos na ireforma sa pagtatrabaho natin. Ano yung sinasabi ng Bible na dapat nating i-reform sa ating pagtingin sa usapin ng pagtatrabaho. Kaya ito yung magiging series natin ng pangangaral sa buong buwan ng Mayo, kada hapon. It's the series regarding the Christian in the workplace. At ang objective natin sa serye na to ay maluwalhati yung Panginoon sa pagtatrabaho, ma-mortify natin yung mga kasalanan natin sa trabaho, magkaroon tayo ng banal na motibo sa pagtatrabaho, tayo ay tignan yung mga trabaho natin sa isang biblical na perspektibo, mabago yung isipan natin tungkol dito at makultivate natin yung virtues pagdating sa mga kanya-kanya nating iba-ibang mga pagtatrabaho. Ito yung mga tanong na gusto nating masagot. Ano yung mga kasalanan na normal sa trabaho? Ano yung mga kasinungalingan ng mundo pagdating sa trabaho? Bakit talamak at malaking problema sa trabaho yung kawalang pahinga? Paano na damay ng kasalanan yung trabaho? Anong klaseng trabaho yung makakaluwalhati sa Diyos? Bakit ayaw na ayaw ng mga tao yung Monday? Masama ba yung trabaho? Mabuti ba yung walang trabaho? Paano ang work-life balance? Paano natin pasasalamatan ng Diyos para sa trabaho? Kaya tumayo tayo, babasahin natin ang ating text regarding sa mga tanong na to. At ang unang pangangaral natin ay manggagaling sa Exodus chapter 20 verses 8 until 11. Exodus chapter 20 verses 8 until 11. This is the word of the Lord. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son, or your daughter, your male servant, or your female servant, or your livestock, or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth and sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. This is the blessed word of the Lord. Makakaupo na po tayo. Ang tinuturo ng ika-4 na utos ay kung papaanong pagmamayari ng Diyos ang lahat ng 7 araw. Ang tinuturo ng ika-4 na utos ay kung paanong pagmamayari ng Diyos ang lahat ng 7 araw. Ang Sabbath keeping, kasama nito ang isang araw na dapat ihiwalay at ang 6 na araw na hindi dapat ihiwalay. Isang araw ay banal at ang ibang mga araw ay karaniwan. Kapag tinignan natin ang biblical na mga kategorya ng tinatawag na banal or holy, ang ibig sabihin nito ay hiniwalay, idinedicate mismo sa Diyos. At yung kabaliktaran ng holy ay hindi unholy. Ang kabaliktaran ng holy ay common. Isang hiniwalay at isang hindi hiniwalay. Ang opposite ng holy dito sa teksto natin ay yung usapin ng karaniwan. At hindi ibig sabihin na karaniwan, ito na ay marumi. Hindi lahat ng karaniwan ay marumi. Hindi lahat ng hindi nakahiwalay ay kasalanan. Kaya't yung 6 na araw na inutos dito ay may utos din ng Panginoon. Ito'y dapat na maging ordinaryong araw kung saan sinusunod din ang Diyos. Sinabi ng verse 9,
6 days you shall labor and do all your work. Ano nga ba yung work? Ano ba yung trabaho? Ang trabaho ay mga obligasyon na binigay ng Panginoon sa bawat mananampalataya kung saan mapaglilingkuran niya yung Diyos at kapwa. Nabibilang dito ang lahat ng mga lehitimong trabaho, mga trabahong manual, mga trabahong physical, mga trabahong intellectual, mga trabahong domestic, pang bahay, at mga trabaho na panlabas ng bahay, political. Ito ay dapat gawin ng may pananampalataya at may pagsunod sa Panginoon. Sakop nito ang lahat ng uri ng ginagawa nating mga trabaho. Kahit inutusan tayo ng Panginoon na magpahinga dahil ang Diyos ay nagpahinga. Inutusan din tayo magtrabaho dahil ang Diyos ay nagtrabaho. Rest reflects God's rest and work reflects God's work. Dahil ang Diyos ay nagtrabaho, kaya tayo nagtatrabaho. Pinapakita nito na ang trabaho ay may Godward nature. Ginagaya lang natin ang Diyos. Kapag nagtatrabaho tayo, tinutularan mismo natin ang Diyos. For in 6 days the Lord made heaven and earth. Verse 11. Sinabi dito sa talata natin na ang pinanggagalingan ng trabaho ay creation, hindi ang Mosaic law. Ang inuutusan dito at ang mismong sakop nito ay hindi lang ang Israel, kung hindi ang lahat ng tao. Dahil ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, therefore tayo rin ay magtatrabaho. It is universal. It applies to humanity in general bilang mga imahe, umiimahe sa Diyos. Hindi lang ito nakapasakop sa covenant Israel. Kaya ang ika-4 na utos ay isang utos kung saan ang 6 na araw ay dapat sundin katulad ng pagsunod dun sa isang araw na dapat ihiwalay. Kaya ito yung magiging mensahe natin doon sa teksto na yon. Na sa labas ng araw ng Panginoon, ang tunay na tagapangalaga ng Sabat ay masipag sa kanyang natatanging bukasyon dahil ito ay refleksyon ng kaluwalhatian ng Diyos na nagtatrabaho din. That outside the Lord's day, the Sabbath keeper is diligent in his own vocational calling. Why? Since it reflects the glory of our working God. Pag sinabi nating Christian Sabbatarian, pag sinabi nating sumusunod tayo sa ika-4 na utos, hindi lang isang araw yung sinusunod natin. Hindi lang utos sa isang araw, yung utos din sa 6 na araw. Ito'y pagsunod sa Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng 7 araw ng isang linggo. Hindi lang isang utos niya, ang utos niya ay 7. 7 araw. Pero anong uri ba ng trabaho yung makakapagluwalhati sa Diyos? What kind of work glorifies God? Meron tayong 2 makikitang uri ng trabaho dito. Una, isang trabaho na ang Diyos ang layunin, at pangalawa, isang trabaho na may regular na pahinga. Yun yung nakakapagluwalhati sa Diyos. A work with God as its purpose, and also a work with a rest that is regular. Tingnan natin yung una. Ang Diyos mismo yung layunin. Ang trabaho ay may resulta. Ang trabaho ay may ginagawa. Ang trabaho ay inaasahan na merong pagiging produktibo. Nung nagtrabaho yung Diyos, lumikha siya ng lahat, nagkaroon ng kaayusan, nagkaroon ng benepisyo. Kaya't lahat ng uri ng trabaho ay umaanino sa trabaho ng Diyos. Verse 9 at verse 11. 6 days you shall labor and do all your work. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them. Ang trabaho ay hindi dapat aimless. Ang trabaho ay hindi dapat walang patutunguhan. Ang trabaho ay merong layunin. At ano yung layunin nito? It aims to do something meaningful and it aims to do something good. Kaya't lahat ng mga lehitimong trabaho ay palaging merong pagiging uri ng serbisyo. Merong nakikinabang sa isang trabaho. Whether yan ay customer, whether yan ay pamilya, whether yan ang mga bumibili, o whether iyan ang mga katrabaho, whether iyan ang mga namumuno, merong mga nagbebenepisyo doon sa trabaho. Lahat ng legitimate work
ay merong benepisyo sa mga kapwa natin. Kaya't wag nating isipin na yung trabaho ay nakakulong lang sa mga bayad na trabaho. Pag sinabi natin na Christian in the workplace, hindi lang natin gustong isipin natin ay mga bayad. May mga trabahong hindi bayad. Katulad ng pagiging isang homemaker. Katulad ng mga senior natin, ng mga kapatid at mga kaibigan na nasa bahay. Meron din silang ginagawa, meron silang tinatapos, meron silang tinatrabaho. Hindi nga lang bayad. Pero ito ay trabaho sa harapan ng Panginoon. Kapag may nagbebenepisyo, yun ay trabaho. Kapag merong serbisyo, yun ay isang trabaho. Kaya't ang Kristiyano, dapat maintindihan niya ang usapin ng bokasyon hindi lang bilang isang paulit-ulit na ginagawa. Kailangan makita niya ito ng may dignidad, panawagan mula sa Diyos na umaanino sa ginagawa niya. At kapag nire-reflect natin ang Diyos, niluluwalhati natin ang Diyos. Kapag inaanino natin ang Diyos, niluluwalhati natin ang Diyos. Ang Kristiyano ay dapat magkaroon ng kamalayan na ginagawa niya yung trabaho niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yan yung ginagawa ng isang mananampalataya. He do his work for the glory of God. 6 days for the glory of God. 6 days to please his Lord. Kaya't ang chief end ng productivity ng lahat ng human vocations ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ito'y umaanino. Sino ba ang Diyos? Ano ba siya? Ano bang ginagawa niya? Ang Diyos ay masipag. At ang Diyos ay nagtatrabaho. Hindi siya nakaupo sa trono at nagpapahinga ng walang hanggan. Ang Diyos ay palaging merong ginagawa. He is not an idle Lord who stops working. Katulad nung nagpahinga siya ng isang araw para sundan ng pahinga ng mga tao, hindi niya naman kailangang lumikha ng lahat sa 6 na araw. Pwede niyang gawin yon ng 0.00001 second. Kaya niyang gawin yon. Ng isang kisap mata, tapos na lahat. Bakit kailangang i-extend ng Panginoon ng 6 days? Ba't kailangan mayroon pang sunod-sunod? Dahil gusto niyang aninuhin natin siya. Dahil gusto niya na sundin natin siya. Gusto niya na sa 6 na araw, gayahin din natin siya. Kaya niya ginawa iyon. He gives men an example to imitate. Sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 5 verse 17, "My Father is working until now, and I am working." Sinabi mismo ng Panginoong Hesus, yung ama niya ay nagtatrabaho maging sa panahon na sinabi to ng Panginoong Hesus. Hindi daw tumigil sa pagtatrabaho ang Diyos Ama after ng Genesis 2. Pagkatapos ng Genesis 2, lamierda na siya. Hindi. Tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang Diyos. Kaya pinapakita nito na yung trabaho natin ay hindi resulta ng kasalanan. Ito'y parte ng disenyo, mabuting disenyo ng Diyos na nagpapakita ng kaluwalhatian niya. Ulitin natin. Ang trabaho ay hindi masama. Ang trabaho ay hindi resulta ng kasalanan. Ang trabaho ay mabuting disenyo ng Panginoon. Nung panahon ng medieval period, nagkaroon ng imbalance. Iniisip nila mas mataas yung mga spiritual work kaysa sa mga ordinary na mga trabaho. Meron silang tama, meron din silang mali. Dahil totoo naman, ang mga spiritual na mga ginagawa ay nakahiwalay. They are holy. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi nakahiwala yung isang araw. Hindi natin pwedeng sabihin na karaniwan ang prayer. No, it's not common. It is holy. It is separated. Ang isang araw ay nakaseparate. There is such a thing as a holy work sa usapin ng diretsong pagsamba sa Panginoon. Pero, ang pinagkamali ng medieval period sa kanilang pananaw ay masyadong mababang pagtanaw at pagtingin sa mga ordinaryong trabaho na para bang hindi ito pwedeng gawin para sa Panginoon. At yan yung na-recover sa Reformation. Huwag nating isipin na mga ordinaryong trabaho ay hindi parte ng kalooban ng Diyos. Huwag nating isipin na sa isang araw, yun lang ang concern ng Diyos, yung Monday mo, bahala ka na sa buhay mo.
Hindi totoo yan. Huwag mo isipin na ang Panginoon ay parang isang employer na ang interest lang ay yung observance mo ng Lord's Day. Tapos, wapakils na siya sa Monday hanggang Saturday. Hindi totoo yan. Hindi tayo niligtas ng Diyos para maging Sunday-only Christian. Niligtas tayo ng Diyos para maging Kristiyano mula Sunday hanggang Saturday. Pero ano itsura nun? Anong itsura ng pagiging Kristiyano mula Monday hanggang Saturday? Pag nagtrabaho ka para sa Panginoon. Yun ang itsura nun. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka ng Monday hanggang Saturday ay pupunta ka na dito sa chapel. At dito mo gugugulin yung panahon mo ng 6 na araw na yon. Hindi. Pupunta tayo sa kanya-kanya nating mga trabaho, pero meron tayong isang layunin, luwalhatiin yung Diyos. Yan ang itsura ng isang mananampalataya sa 6 na araw. Nagtatrabaho sila dahil sabi ng Diyos. Meron silang mas mataas na motibo, ang Diyos. Therefore, let the glory of God be your chief motive and purpose in doing your best in your workplace. Anong itsura ng isang Kristiyano from Monday to Saturday? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang motibo na mas mataas sa mundong to. Isang motibo, isang dahilan na mas mataas kaysa sa mga motibo ng hindi Kristiyano. There is a higher and heavenly reason to wake up and work on Mondays. Mas mataas pa kaysa sa sahod, mas mataas pa kaysa sa promotion at career, mas mataas pa kaysa sa personal satisfaction. Ano yung motibo na yon? Ang kaluwalhatian ng Diyos. Isipin mo, hindi ka lang papasok sa trabaho dahil may hinihintay kang promotion. Isipin mo, hindi ka lang papasok sa trabaho dahil hinihintay mo yung kinsenas. Isipin mo, hindi ka lang papasok sa trabaho dahil gusto mo yung trabaho mo. Isipin mo, papasok ka sa trabaho dahil meron kang mas mataas at makalangit na rason, ang Diyos. At siya'y naluluwalhati. At siya'y nasisiyahan. Na kahit na ang sahod mo'y mababa, ang karir mo ay hindi nasa tugatog ng society, ang Diyos ay nasisiyahan. He is not dissatisfied. He is pleased. Colossians 3:23-24. Whatever you do, work heartily as unto the Lord and not for men. Isipin yun, not for men. Papasok sa trabaho, hindi para sa tao. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa sarili mong tao, kung hindi para sa Diyos. You are serving the Lord Christ. Meron kang dahilan para gumising ng maaga, magtrabaho ng Lunes, higit sa pera, higit sa career, higit sa personal satisfaction. Dahil maraming mga tao ang hindi natutuwa sa ibang mga uri ng trabaho. Maraming mga tao ang dissatisfied. Yan lang ang trabaho mo. Maraming mga tao yung pwedeng tumingin sa trabaho mo at sinabi na, hindi, kaya mo pa yan, mahihigit ka pa dyan. Napakahirap patunayan sa ibang tao na yung trabaho mo na it matters. Napakahirap patunayan sa ibang tao na importante yung trabaho mo. At pagdududahan pa yun ng iba. Pero ang tignan mo ay ang Diyos. Sa lahat ng uri ng lehitimong mga trabaho, siya ay napapapurihan ng mga mananampalataya. Nanonood lang kami ni Lori ng documentary, yung isang isla, kala Atom Araulio, na merong nangingisda yung mga badyaw doon. Badyaw ba yun? Anyway, nangingisda sila. Tapos yung palaging dating ng mga reporter ay, kawawa sila. Wala silang pinag-aralan. Kawawa sila. Anong kawawa sa kanila? Nagtatrabaho sila ng marangal. Napapakain nila yung pamilya nila. Hindi kasing laki ng sahod ng iba. Pero kung isang mananampalataya ay nagtatrabaho ng merong karangalan, napapapurihan ng Diyos, hindi sila kawawa. Hindi sila mababa. Ang Diyos ang nagbibigay ng dignidad nito. Therefore, no matter how low, no matter how mundane, no matter how repetitive, your work matters to God. Siya may utos niyan eh. Siya ang nagsabi ng utos sa 6 na araw. Walang inferior na vocation sa harap ng Diyos.
maging nagbebenta ka ng fishball, isa kang crew sa mga fast food chain, security guard, isa kang homemaker, housewife, yan ay importante sa harapan ng Diyos. Naluluwalhati siya dahil utos niya ang 6 na araw. Sabi mismo ni Martin Luther, a dairy maid can milk cows to the glory of God. If your job is shoveling manure, tagahakot ng tae, then do your best to shovel that manure for the glory of God. Gawin mo para sa kaluwalhatian mismo ng Panginoon. Marami yung natuwa sa Pasig noong mga nakaraang araw kasi dun sa Pasig binigyan ng mga plate number ba yun? Yung mga food vendor, mga fishbowl vendor, yung mga street vendors, binigyan sila ng lugar kung saan pwede sila magbenta ng mga paninda nila. Hindi sila pinapaalis, pinapakita doon na kabilang sila sa lipunan. Hindi sila mababa, may dignidad yung kanilang mga trabaho. Mga ordinaryong tao ay tinignan bilang kabilang sa lipunan at hindi sila mga labas sa lipunan. Tuwang-tuwa yung marami, pinalakpakan yung mayor sa Pasig. Pero higit ang Diyos diyan. Kailan natin huling pinalakpakan ng Diyos? Dahil sa kanyang pagbibigay trabaho at pagbibigay dignidad sa mga trabaho na meron tayo. Have this heavenly motivation. Ang Diyos mismo ang ni minsan hindi nagkaroon ng mintis sa pagtingin sa iyong trabaho at natutuwa sa bawat patak ng pinagpawisan mo. Siya mismo ay nasisiyahan, kaya't gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero, yung pangalawa na trabaho na nakakaluwalhati sa Diyos ay yung trabaho na may regular na pahinga. Ang main point mismo ng 4th commandment ay yung paghihiwalay ng isa sa 6. Ito ay isang positive law, isang moral law. Inuutos nito na maghiwalay ng isang araw doon sa 6 kung saan magpapahinga ng merong mapanambang pag-uugali at prinsipyo. God commands rest from work with worshipfulness to God. Ibig sabihin nito, hindi tinapos ng Panginoon yung 6, hindi ginawa ng Panginoon yung lahat sa pamamagitan ng 6 na araw dahil kailangan niya, kung hindi dahil hinahalimbawa niya. Ganon din yung Diyos ay nagpahinga ng isang araw, hindi dahil kailangan niya ng pahinga, kung hindi dahil gusto niyang tularan natin siya. Hindi kailangan ng Diyos ng pahinga, pero tayo kailangan natin. Hindi natutulog yung Diyos, hindi napapagod yung Diyos, hindi siya nauubusan ng enerhiya dahil hindi siya nilikha. Hindi siya binubuo ng enerhiya. Hindi niya kailangan kumain, hindi niya kailangan matulog. Siya ay kapuspusan na pinakamataas, na hindi nilalang. Siya ang lumalang sa lahat ng mga nilalang. Palagi siyang nagbibigay at hindi siya nauubos. Pero tayo ay mga nilalang. Tayo ay napapagod. Tayo ay nauubusan ng lakas. Tayo ay kailangan ng pahinga. Kaya nung nagpahinga ang Diyos ng isang araw, pagiging mapagbiyaya niya yon. Mapagbiyaya siya. Verse 10 at 11. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. For in 6 days the Lord made the heaven and earth and rested on the 7th. Verse 10 hanggang 11. Kaya ang ika-4 na utos ay isang utos na may work and rest balance. Merong ritmo. Merong 6 na araw na magtatrabaho. Merong isang araw na magpapahinga. Pinapakita nito na ang trabaho ay hindi endless. Pinapakita nito na ang Diyos ay nagbigay ng estruktura sa ating panahon. Nagbigay siya ng structure sa ating time na magkakaroon ng araw ng pagiging produktibo at merong panahon ng pamamahinga. At hindi ito arbitrary. Hindi ito basta na lang. Siya mismo ang nag-utos nito. Ito ay galing sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Bakit siya nag-utos ng isang araw na pahinga? Kasi mabuti siya. Kasi maalalahanin siya. Kasi ang Diyos natin ay
Diyos ng karunungan. It is the benevolent command of God for the Christian worker to have a regular day off for rest and worship. Ito yung maalalahaning utos ng Diyos sa mga manggagawang Kristiyano na magkaroon ng regular na araw ng pahinga at ganun din ng pagsamba. Hindi tayo inutusan ng Diyos to have all work and no rest. Pero hindi rin inutos ng Diyos na all rest and no work. Meron siyang ritmo na inutos. Meron siyang oras na binigyan ng obligasyon. Isipin yun, obligasyon yung pahinga. Wow! Inutusan ka magpahinga. Inutusan ka na tumigil sa pagtatrabaho. And most especially, kailangan natin ito dahil tayo ay nasa fallen world. Nandito tayo sa isang mundo kung saan bumagsak na sa kasalanan. Anong ibig sabihin nun? Nandito na tayo sa mundo kung saan sinumpa na ang lupa, kung saan puro tinik na ang ating pagtatrabaho at tayo kakain ng mga kinakain natin sa sakit ng ating mga pagtatrabaho. Cursed is the ground, thorns and thistles it shall bring forth for you. In pain you shall eat of the ground all the days of your life. By the sweat of your face you shall eat bread. Lahat ng yan ay sumpa dahil sa pagbagsak sa Genesis chapter 3. Mahirap na ang trabaho, troublesome na ang trabaho, stressful na ang trabaho dahil sa Genesis 3. Kailangan na ng tao na kunin yung mga pangangailangan niya sa pamamagitan ng pagod at pasakit. Huwag nating isipin na may madaling trabaho. Huwag nating isipin na merong hayahay na trabaho. Huwag nating isipin na merong trabahong hindi mahirap. Gumising ka. Hindi na biblical yan. Anong sinabi ng Genesis 3? Wala nang trabaho na hindi mahirap. Wala nang trabaho na walang tinik dahil tayo ay nasa panahon ng pagbagsak. Pero salamat sa Diyos dahil nasa panahon tayo na to at inutusan niya tayo ng pamamahinga. Inutusan niya tayo mismo na tumigil sa pagtatrabaho dahil pinapaalalahanan tayo nito na sa kabila ng pagbagsak, siya ang nagsusustena, hindi tayo. Kaya meron tayong pangtustos, kaya meron tayo ng pangangailangan natin, hindi dahil sa 6 na araw na pagtatrabaho natin, kung hindi dahil sa Kanya. Kaya pag inutos niya na isang araw na mamahinga ka, sinasabi niya, ako ang bahala. Hindi ikaw ang bahala. Ako ang bahala. Utos ko yung 6, utos ko yung 1, ako ang bahala sa 7. Ever since, siya yung bahala. Ever since, hindi yung nakadepende sa'yo. Buksan mo ang mata mo, baka iniisip mo na nakadepende ito sa'yo. Baka iniisip mo na ikaw ang nagsusustain sa sarili mo. Baka iniisip mo na ikaw ang nagsusustain sa pamilya mo. Baka iniisip mo na nakasalalay sa iyong lahat. Hindi. Sa Kanya nakasalalay ang lahat. Therefore, rest for one day. Pag sinabi niyang magpahinga, magpahinga. Pag sinabi niyang time out, time out. Pag sinabi niyang day off, day off. Napakabuti ng Panginoon natin dahil inuutusan tayo nito na umasa sa Kanyang probisyon. When we do it by faith, sinasabi natin, ang Diyos ang nagsusustina sa akin, hindi ang mga effort ko. Ginagwardyahan tayo nito mula sa workaholism. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos ay soberano sa lahat ng outcome. Pero ganun din, yung pahingang to ay nagpapaalala sa atin ng ating eschatological hope. Na barating isang araw kung saan wala ng kasalanan, wala ng pagdurusa na kakabit mismo ng pagtatrabaho. Kaya sinabi ng Revelation chapter 14 verse 13, and I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Sinasabi nito, ng talatang to,
na yung mga pahingang inuutos dito ay umaanino sa walang hanggang pahinga na darat na natin. Isang panahon kung saan wala na yung lahat ng mga pagdurusa. At kasama yan sa pamamahinga natin. Dapat kapag nagpapahinga tayo, yung sa isang araw na nakahiwalay, hindi yun aimless. Alam mo, hindi nakakapagbigay ng pahinga ang pahinga na hindi mo iniisip yung pag-asa. Hindi nakakapagbigay ng pahinga yung pahinga na hindi mo iniisip ang ebanghelyong pag-asa. Ang tunay na nakakapagbigay ng pahinga ay pahinga na iniisip mo yung pag-asa dito sa fallen world na ito. Aimless rest, that is not rest. Pahinga na walang direksyon, pahinga na walang patutunguhan, pahinga ba yun? Hindi. Babalik ka ulit sa isang makasalanang mundo na magtatrabaho ka ulit. Paano naging pahinga yon? Ang pahinga na tinuturo sa atin ay isang pahinga na lalagpas at nagliligtas at nagbibigay pag-asa na darating yung isang araw na matatapos na ang kasalanan, kahirapan, dahil sa pagbagsak ng tao. Kaya hayaan natin, dapat yung pahinga natin ay magkaroon ng worshipful contemplation ng kaluwalhatian ng pinangako ng Diyos. Yun yung punto niya sa pahinga. Alalahanin mo ang kaligtasang binigay ko. At kung hindi ka pa mananampalataya, yan mismo ang panawagan sa iyo. Kailangan mo munang maging mananampalataya, kailangan mo munang matagpuan ang kapahingahan kay Jesus dahil walang pahinga para sa mga masasama. There is no rest for the wicked. Kahit gaano ka katagal magpahinga, kung wala ka kay Jesus, at hindi ka namamahinga kay Jesus, at hindi ka sumasandal kay Jesus, magpahinga ka man buong buhay mo dito, wala kang pahinga na matatanggap. At sa walang hanggan, magdurusa ka sa puot at galit ng hindi mo sinandalan na Panginoon. Kaya ang panawagan ni Jesus. Sabi niya, kayo ng mga nabibigatan, kayo lumapit sa akin dahil ang pamato ko ay magaan at siya ay maamo. Yan ang panawagan mismo ng Panginoong Hesukristo. Magkakaroon lang tayo ng worshipful rest kung na kay Christ tayo. Hindi tayo magkakaroon ng worshipful rest kung wala tayo kay Christ. Ang gagawin lang natin ay walang patutunguhang pahinga. At ang walang patutunguhang pahinga ay walang pag-asang pahinga. At yun ay hindi totoong pahinga. Kahit lumapit ka kay Jesus, alalahanin mo si Jesus sa mga ganitong pamamahinga. Sa ancient world, sa panahon, pinanggalingan mismo ng Israel, alala natin, ang Exodus 20, ay pagkatapos ng paglabas nila sa Israel. Nasa bundok sila nito, ng Sinai, binigay ng Diyos yung 10 utos at binigay niya dun sa Israel. Kagagaling lang nila sa Ehipto. At sa Ehipto, sa mga panahon nila, walang dignidad ang kanilang trabaho. Isang pagtatrabaho na walang pahinga. Sila ay tinuturing na mga alipin. Mga alipin na walang karapatang magkaroon ng day off. Mga alipin na walang garantiya ang proteksyon. Mga alipin na walang dignidad sa kanilang mga pagtatrabaho. Naalala nyo nga, dinagdagan pa yung trabaho nila. Sa Exodus. Kaya't nung binigay ng Panginoon sa Israel ang Sabbath command, ang Exodus 20, hindi lang ito isang batas, ito'y kalayaan. Ibang-iba to sa pinanggalingan nila. Pinanggalingan nila kung saan inalipin sila, walang dignidad ng trabaho nila, wala silang pahinga. Pero nung inutos ng Panginoon, isipin nyo, kapag narinig yun ng mga taga-Israel, na hindi na sila alipin, sila mga anak na ng Diyos, ng hari, na inuutusan silang magpahinga. Isipin nyo yun, mismong Diyos ang nagsabi sa kanila, magpahinga ka. Rest. Kaya sa panahon natin, parang nasa Egypt pa rin tayo eh. Sa ating hustle culture. Sa panahon kung saan ang career ang nagde-define sa katauhan natin. Kung gaano tayo ako produktibo,
nandoon yung halaga natin. Kung gaano tayo ka-busy, doon makikita yung importansya natin. Na may mga modern slogans. Sleep is for the weak. You can rest when you're dead. Mga klase ng mga pananalita at mga pananaw kung saan walang pahinga. Kung sino yung hindi nagpapahinga, siya yung hahangaan. Pero magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa nagbigay ng ika-4 na utos. Dahil siya ang nagbigay sa atin ng makabuluhang pahinga mula sa makabuluhang trabaho. The Sabbath reminds us that we are not machines. Na hindi tayo mga makina. Nakilala tayo ng Diyos higit sa sarili natin at siya ay maalalahanin sa ating mga kondisyon. Naalala nyo ba ng mga, hindi sa mga bata, sa mga kaedad na natin, alala nyo ba nung bata pa tayo, inuutusan tayo ng magulang natin na matulog ng tanghali? Sarap. Sana ngayon din. No? Inaasam natin, gusto ko may mag-utos sa aking matulog. Pero meron, ang Diyos. Ang Diyos. Sa isang panahon kung saan kailangan natin palaging magtrabaho, pero ang Diyos ang nagsasabi sa atin, anak ko, magpahinga ka naman. Anak ko, rest. Magpahinga ka. At yung pahingang binibigay ng Diyos ay hindi pansamantala. Pinapaalala niya sa utos ng pahinga ang ebanghelyong pahinga. Kung paanong ang trabaho ay pagpapala sa Diyos, ay ang pahinga ay pagpapala rin sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Kaya't bilang pagtatapos, alalahanin natin, ang lahat ng 7 araw ay sa Diyos. Ang punto ng trabaho ay hindi para makapagpahinga. Ang punto ng pagtatrabaho ay hindi para makapagpahinga. At ang punto ng pagpapahinga ay hindi rin para makapagtrabaho. Ang punto ng pahinga at trabaho ay Diyos. The point of work is not rest. The point of rest is not work. The point of work and rest, all the 7 days, is God Himself. Yun ang punto. 6 na araw, Diyos ang punto. Isang araw na kahiwalay, siya pa rin ang mismong punto. Nagtatrabaho ka ba para makapagpahinga? O nagpapahinga ka ba para makapagtrabaho? Kristiyano, magtrabaho at magpahinga ka para sa Diyos. Para sa Kanya. Gawin natin ito ng may mataas na makalangit na motibo. Ama namin, maraming salamat po dahil inutusan nyo kami na magtrabaho ng may dignidad at nasisiyahan ka dito. Pero salamat din po dahil ikaw ang nag-utos na kami magpahinga. At sa pahingang ito, tumingin kami sa Ebanghelyo. Sa walang hanggang pahinga na ibibigay mo para sa mga nananalig sa iyo. Turuan mo kami, O Diyos, na maging Kristiyano, maging sa 6 na araw na hindi nakahiwalay. At kami maging mananampalataya sa lahat ng to. At isipin ka at hindi iwanan yung pagkakristyano namin paglabas namin sa bahay panambahan. Dalhin namin ito sa pag-log-in namin sa mga trabaho namin. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.